communications at batian. Yan ang diwa ng programang Agimat ng Santa Cruz. Samahan ang Agimat ng Bayan, numero 1 konsehal Gani Revilla. Agimat ng Santa Cruz tuwing Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa 104.5 Radyo natin Santa Cruz. Umaatikabong talakayan, kumustahan, kwentuhan at diskusyon ng mga issues and concerns ng ating bayan gamit ang agimat ng sipag, talino at damdamin ng isang tunay na Santa Cruzin na handang maglingkod. Narito na ang Agimat ng Santa Cruz kasama si Engineer Gani Revilla. Agimat ng Santa Cruz. Mga minamahal naming mamamayan ng Santa Cruz, Marinduque, laging tandaan, Isagani Revilla sa pamamagitan ng livelihood, pagpapalago ng turismo, maayos na edukasyon para sa kabataan, Isagani Revilla. Maayos na edukasyon para sa kabataan, pagpapalago ng turismo at ating kabuhayan. Para umunlad, mabilis siyang aksyon, tubong Santa Cruz, sigurado tayo kay Isagani Revilla, sa ikaunlad ng Santa Cruz. Isagani Revilla, Isagani tubong Santa. Isagani Revilla, sa ikaunlad ng Santa Cruz. Isagani Revilla, Isagani tubong Santa Cruz. Mga minamahal naming mamamayan ng Santa Cruz, laging tandaan, Isagani Revilla sa pamamagitan ng livelihood, pagpapalago ng turismo, maayos na edukasyon para sa kabataan, Isagani Revilla, tubong Santa Cruz. Atin ito. Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Muli po ay nagabalik ang ating programang Agimat ng Santa Cruz. Ito po ang inyong lingkod, si Konsyal Isagani Regio Revilla. Umabati ng isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Ngayon po ay December 16, kagabi ay nakapag simbang gabi na po at talagang excited po ang mga tao sa simbang gabi. At nakikita ko po sa mga post sa FB ay napakarami pong nagsimba. Ayan. Sa mga kababayan ko dito po sa bayan ng Santa Cruz, sa kalabit po nating bayan, kagaya po ng Torrijos, ng Mugpog at ibang parte po ng Marinduque, at sa lahat po ng mga walang sawang nakasubaybay sa ating FB Live at sa Marinduque ngayon, Katbi, Channel 6. Magandang umaga po at mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Ngayon po, bago natin ituloy ang ating programa, ay gapatugtog po muna kita ng isang pamaskong awitin. Bilis naman, parang kailan lang Disyembre na naman. Pansin mo ba, sumisilip na si Jose Marichan. Ang bawat awit ay may dalang ibang galak sa ating damdamin. Simoy ng hangin, yung ay akapit, ay sarap ng damdamin. Gawin mo na, paingayin na pang caroling na tambol, tansan at lata.
Paparating na ang Pasko, magdiriwang ang kalangitan at buong mundo. Kahit na wala ng magarang regalo, basta't magkasama, magkayakap tayo. Ang tanging kulang lahat ng aginaldo ay tunay na pag-ibig ko sa'yo. Lutuin na, pagsaluhan na anumang kayang hain sa Noche Buena. Sama-sama, sobrang saya, pinabaningning ng ngiti buong pamilya. Nagbibigayan, nagdadamayan, nagtutulungan, nagpabayanihan. Ito ang tunay na diwa ng Pasko. Sana ay isa puso natin ito. Paparating na ang Pasko, magdiriwang ang kalangitan at buong mundo. Kahit na wala ng magarang regalo, basta't magkasama, magkayakap tayo. Ang tanging kulang lahat ng aginaldo. Tsaka medyo hindi po maganda yung aking boses. Ano po, napaos po yata sa pag-concert. Hindi, joke lang po. Medyo sinipon po tayo nung mga nakaraan. And then, bumalik po ako ng Marinduque po ay Sabado na po ng hapon. Ayan. Tapos, nagprograma po ako ng 1 o'clock hanggang 3 o'clock po noong araw po ng linggo. Yun. Araw din po ng linggo, mga alas 8 ng gabi, ay dumalo naman po ako sa programa po ng mga CDW, mga Child Development Worker, yung ating po mga daycare worker, ano po, kung saan ako po ay naimbita na magbigay po ng mensahe sa kanila pong event dyan po sa ating Plaza Rizal. Yan po ay part pa rin po ng Kislap 2023, kung saan ay ito po ay pinangunahan ng kanila pong presidente na si Mrs. Jonabel Paras, at kasama rin din po dyan ang kanilang vice president na si Mrs. Marilyn Ray, kung saan ay nagkaroon po ng mga iba-ibang presentation. May Zumba, may Modern Dance Club, may Cha-Cha. Yan, ang gagaling po nila, ano, talagang pinaghandaan po nila yung kanilang presentation noong pong araw po ng linggo, that's December 10. Ayan. December 11 naman po ay nagkaroon po kami ng special session sa kahilingan po ng ating Mayor Marisa Reed Martinez para po talakayin yung, o ipasa po ang ordinansa o pagsusulong po ng ordinansa para sa supplemental budget number 4 at sa CNA na mga empleyado po ng munisipyo. Ayan. So yun po ay parang incentive po yung tinalakay po namin. At the same time ay may dinagdag po kaming isang ordinansa din, ano po, na ako rin po ay namumuno. Kaya lamang ay nung pong special session, wala pa po yung ating Vice Mayor. Since ako po yung acting Vice Mayor during the time, ay ako rin po yung naging presiding officer. At kahit ako po yung chairman ng Budget, Finance and Appropriations, ay ipinubaya ko po sa aking Vice Chairman na si Konsihala Joa Mirano Morales ang pagsusulong para aprobahan ang ordinansa para sa Supplemental Budget number 4 at sa CNA. Tapos ay since kailangan na din pong ipasa at baka po malit yung approval, ay pinagbutuhan po namin. Kasi pag special session po kasi ay isalaan po dapat talaga yung atakil, yung kung ano lang po yung ni-request ng atin pong mayor, ano po, ay yun lang po sadang atakil. Kaya lang since inapakiusap na rin po na isabay na rin po yung ordinansa para sa incentive ng mga barangay tanod, ay pinagkaisam po namin. Kami po ay nagbutuhan at halos lahat po siya mang-ayon na isama na rin po ang pagpapasa ng ordinansa for second reading at
ng pagpapasa ng ordinance regarding sa incentive ng mga barangay tanod. At ito po ay yung pareho pong ordinance na ipinasa na po namin from second, tapos ay third and final reading. At naaprubahan po ito ng Sangguniang Bayan at ipinorward na po sa office ni Mayor para sa kanyang approval. And then after approval ni Mayor ay forward na po yan sa Sangguniang Panlalawigan para po i-review at i-declare na ito po ay within the power of Sangguniang Bayan ng Santa Cruz. Ayan. So po isang ganap ng ordinansa. Ano po? Ayan. So December 12 naman po ay nagkaroon uli ng mga marami pong event dyan sa ating plaza, ano? Pero noong December 11 tingnan ko lang po. December 11 ay December 12, December 11 po yung session. Tapos ay noong pong December 13 ay nagkaroon po ng groundbreaking diyan po sa ALS, ano po, sa Alternative Learning System. Diyan po sa DepEd. Diyan po doon sa may malapit din sa plaza, may building po doon na ang nag-opisina po ay mga taga Department of Education, ano po, sa South District, North District po pala yung nag-office doon. Ay nag-groundbreaking na po nung initial na tayo pong building para po sa ALS. Ayan. Tapos ay after po noon ay nagkaroon na rin po ng groundbreaking ng atin pong inapaka-antay-antay. Ano po, nasabi napaka-antay-antay. Napakahintay-hintay natin na the land bank branch ng Santa Cruz. Ayan. Ayan po yung land bank kung saan ay ito ayon po dun sa Assistant Vice President si Mr. Chu ay ito raw po pala ay 2016 gustong itayo yung branch po ng land bank dito sa bayan ng Santa Cruz. Kaya lamang ay nagkaroon po ng mga hindi inaasahang mga pangyayari. Ano po, umabot na rin yung COVID. Ayan, tapos ay nagpalit na mga administration. Pero ang maganda pong nangyari niya, noong pong kami ay gumawa po ng ordinansa. Ginawa na po namin ordinansa, hindi na po resolusyon, ano po. Ay naitayo na po ang land bank dito sa Santa Cruz. Ay ginawa nilang full branch po yung kanilang atayo. Full branch, hindi na po, dati po pala satellite office lang, pala satellite branch, ano po. Noong 2016, yun ang unang balak. Pero kalaunan, ito po ay nag-decide po sila na maging full branch, yung pong ating pong land bank dito sa bayan ng Santa Cruz. At binanggit din po niya na kapag nasimulan po yung construction ay maabot po ito ng 8 to 9 months, ano po, ang completion. So ibig sabihin, kung maumpisan po halimbawa yan ng Enero, o let's say in January, expect natin mga bandang bandang September to October ay mau-open na po yung bangko. Yun lang po siyempre minsan po may mga delay factor po yan. Halimbawa bumagyo, yan, matitigil po na ilang araw construction. Halimbawa ay mayroong mga hindi inaasahang pangyayari na natigil, ay madidelay po. Pero kaunti lang yun. Kaya inasabi ko 8 months lang po yung pangako nila. Pero inasabi kong 8 to 9 months. If in case po na magka-delay, ay meron tayong allowance. So kung 9 months, start ng January, mga September po ay, first week ng October, ay nandyan na po ang ating land bank. At mababawasan na po yung ating hirap. Hindi naman hirap siguro. Malayo-layo yung biyahe. Malayo-layo pong pagbiyahe sa Buwak ay, ay napakahaba pati po ng pila dyan sa Buwak at halos buong dito Santa Cruz, Mugpog yata. Santa Cruz, Mugpog at ibang lugar ay wala pong land bank, kaya paparoon po sila sa sa Buwak mismo. Yan. Kung mangyayari po yan, pag nagkaroon po ng branch, ang ating magiging customer dito ay mga galing po ng bayan ng Torrejos, Binavista, yan po dito na maparito sa atin. Pero kumbaga ay mababawas-bawasan po siyempre yung pila. Ayan. At saka siyempre yung mga taga rito sa Santa Cruz medyo madali-dali na po ang kanilang pagbiyahe, hindi na po mahihirapan. Isa pa rin po, malaki pong katulungan nakita magkaroon ulit ng isang bangko dito sa bayan ng Santa Cruz dahil ito po ay parang magiging tulong din sa kaunlaran po ng ating bayan. Ayan, siyempre, marami pong maghalagak ng pera dyan,
So, possible din yung mga loans natin, yung pwedeng manghiram sa land bank ng pera para meron kayong negosyong atayo o kaya may bahay apatayo, di mabilis-bilis po yung pag-process at nandito na po yung branch. Kung may problema naman po yung account, halimbawa, kadalasang problema ay inakain ng ATM machine yung ating ATM, di madali-dali na po nating i-communicate sa bangko. Ayan. So, kung may problema, halimbawa, kadalasang problema rin ay pag nag-withdraw, walang nalabas na pera, ay tapos ay pag-check mo uli ng balance mo, ay nabawasan na po. Madali-dali na pang i-report. Although, yun po naman ay inabalik naman din kaagad. At pagka po nag-inventory naman yung nagbukas po ng mga technician po ng ATM, ay pag nakita po nila sobra, di inatingnan po kung kaninong account yung nabawasan at tinabalik naman po yun, na-credit uli. Kaya medyo may delay. Kung halimbawa ay yun lang po talaga yung kwarta mo at ikay nag-withdraw, kinain pa, di wala ka na pong pera. Mag-aantay ka namang 1 linggo. Ganun po yung kadalasan po doon. Ayan. Tapos ay noon po namang December 14 ay nagkaroon po ng Grand Parade, Christmas Grand Parade. Yeah, kung saan ay talaga namang napaka-excited po ng mga empleyado ng munisipyo, no. Hindi na-expect ng ating mayor na talagang agahandaan po ng mga empleyado ng munisipyo yung pong parada. Ayan. Kami po ay nag-prepare ng float. May mga float po kami. Hindi naman po kasama sa sa plano na magkakaroon ng float. So, pero naisip namin sa Sangguniang Magandawari ay may float at yung ating pugita ay may hirapang maglakad. Ang gawa ng tema po ay Disneyland ay. Sa mga karakter po ng Disneyland, yung ating pong mga inaparada, ay yung pugita namin masyadong mataba, tsaka marami pong galamay. Sabi, guys, iguri pasakay natin sa kuhan sa pick-up at ating aayusan. Ayun. Tapos yung ating Little Mermaid, Little Mermaid ay nakakuha kami ng kabibid dyan sa Buyabod. Sinakay po namin sa pick-up. Nandun po si Little Mermaid sa loob ng kabibi. Ayan. Masaya po yung parada. Si Mayor naman ay talagang anong karakter ni Mayor ay? Talagang nakapamprinsesa si Mayora nakasakay din sa pick-up at inayos yung kanyang float. Parang mayroon pangaling sili dun sa sasakyan. Tsaka yung kanyang anak na yung kanyang executive assistant na si Carlo Martinez. Tama, Carlo Martinez ay kasama rin po niya at prinsipe, may hawak na espada. Yan. Halos naman po pala ay may float. Akala ko ay kamilaang ang kwan. Kung kami po pala hindi nag-float, ay kamilaang ang walang float kung sakali. Ay talagang pinaghandaan po at nung yung mga kasamahan po sa Sangguniang Bayan, nung nakita raw ni Mayor ang aming float, parang napaiyak sa tuwa. Hindi raw niya in-expect na gaon po palang agahandaan po yung parada. Yan. Maganda po yung naging outcome. So kami pong mga membro naman ng Sangguniang Bayan, ang ganap po namin ay simple laang. May hawak po ng payong na parang salabay. Kami yung salabay. At yung amin pong karakter ay nasa gitna ng dagat. Kami po yung mga salabay, may mga ilaw. Ganda. Maganda yung parada. Maganda po actually. So nakakatuwa at parang kita ay naalala ko po na ako ay pumunta sa Disneyland. Ako po ay nagbiyahe sa California. Ay napunta po ako ng Disneyland. Gawin po, inaabangan po ng mga tao yung parada po ng karakter ng Disneyland. Ayan. Ang pagkakaiba lang po dito ay doon po sa Disneyland, katapos po ng parada ay mayroon pong may ilog po doon ay. Tapos ay nakasakay po sa sa barko si Mickey Mouse at saka yung mga karakter. Ayan. Tapos si Mickey Mouse, sa effect po ng ilaw, ay makikita mo parang katabi mo na po si Mickey Mouse. Dahil po sa ilaw yon. Galing nung doon ng kung nakarating na po sa Disneyland, matutuwa po kayo at talagang nakaka-enjoy. May mga rides din po doon, yung naranasan ko doon, yung Indiana Jones. Ayan, masakay ka po doon sa jeep. Tapos ay mapasok po kayo sa tunnel. Tapos ay minahan po ang tema noon, yung mining site. Si Indiana Jones ay masosurpresa ka at mayroon pong masalubong sa yung malaking bato, gulungan po yung sasakyan ninyo. Pero pag tapat po sa sakyan mo, inaangat yung bato. Nakakatuwa po yung mga experience sa Disneyland. So naalala ko po yung nangyari, talagang iba talaga. Iba rin yung isang bayan na may mga ganyan pong kasiyahan. At least ay
na parang stress reliever din doon sa ating mga kababayan na medyo nalulungkot at kulang sa mga nakakausap. Ano po, ay maganda po yung ganyan na kung kayo po walang magwat, medyo malungkot po ang buhay, pumaroon po kayo sa plaza hanggang Pasko. Ano po, napakarami pong palabas dyan na inyo pong mapapanood. Yung ginawa po namin nung parada ng Huwebes, yan po ay initial pala ang at kami meron pong mga presentation din na ganapin pagdating naman po ng araw ng Lunes. Ayan, Lunes po. Yung pong mga nagparada, yung po naman ay masayaw-sayaw, may mga palabas naman po sa plaza. Ayan, abangan nyo po ninyo yan. Yung po ay normal ay tuwing gabi po inaganap at kagabi meron din po. May nasayaw, may nag-contest, may nakanta. Marami pong event sa plaza. At marami rin pong mga bilihin. Huwag na po kayong gagabaon ng merienda at marami pong nabibiling pagkain doon sa plaza ngayon. Ano po? Oo. Although nagatipid po, ay bigyan naman natin ng negosyo yung mga nagatinda doon. Yan. Yan po yung kagandahan ngayon sa bayan po ng Santa Cruz. So ngayon ay, bago ko po ituloy yung aking pagbasa ng aming ginawang sesyon, nung kahapon po, araw po ng Biyernes, ay mag-commercial po muna kita, tapos apakantayin po natin yung ating panauhing manganganta. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba, sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at maghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga mami, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba'y telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka nang lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa inyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installments mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise. Nakakaya at natuto na. Nakakasakaya, hindi na matuto pa. Hanggang malakas ang Pinas, kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya, buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinas lakas sa Healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. Alam nyo ba na may madaling paraan para masigurado mo na laging safe ang Regasco LPG mo? Kung di pa, watch this Regasco ha! So, kita ay mayroong makanta yung umagang ito, si Hazel and Rabi. Ano yun? Ano yung microphone mo? Ikaw ay taga Barangay Lapu-Lapu. Opo. Ayan. So, ikaw ay nag-aaral pa? Sa SI, Anong grade mo na? grade 10 po. Grade 10. Grade 10 ka na. So, bali, may abatiin ka muna bago ka kumanta. Wala po. Wala kang abatiin. Hindi mo lang nabati si nanay mo, si tatay mo. Alam bagay kinait ito sa pagkanta? Alam po. Alam nila. Nakikinig sila sa bahay nyo ngayon? Ay, batian mo lang. Ayaw batiin talaga. Anong pangalan ng tatay mo? Romeo Rabi po. Romeo Rabi. Rabi. Nanay mo? Teresita Rabi po. Ayan, Teresita. Nabati po si Mr. Romeo and Teresita Rabi. Nabati po ng kanilang anak. Nahihalaan pong bumati. Ayan. So, ikaw ay makakanta ng Narda na kinanta ng Kamikasi. Narda. Ay, ayos yung sarili mo. Ikaw naka-live in sa TV. Nakikita ka sa buong mundo.
Nanonood siya si dating Presidente Obama. Ayan. So, ikaw ay ready na kumanta? Opo. At wala namang abatiin. So, welcome po natin si Hazel Ann Rabi ng Barangay Lapu-Lapu. Makanta po siya ng Narda na kinanta po ni Kamikasi. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot ng hiwaga. Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw ko ang lahat, may pag-asa bang makilala ka? Awit na nananawagan, baka sakal na pakikinggan. Pag-ibig na pala isipan, sa kanta na lang idaraan. Nag-aabang sa langit, sa mga ulat sumisilid, sa likod ng mga tala, kahit sulyap landar na. Ang swerte nga naman hindi lagi kanyang kapiling. Kung ako sa kanya, niligawan na kita. Mapapansin sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw ko ang lahat, may pag-asa bang makilala ka? Awit na nananawagan, baka sakal na pakikinggan. Pag-ibig na pala isipan, sa kanta nila idaraan. Nag-aabang sa langit, sa mga ulat sumisilid, sa likod ng mga tala, kahit sulyap landar na. Tumalon kaya ako sa bangin para lang iyon sagipin. Ito ang tanging paraan para mayakap ka. Darating sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw ko sila, paano na kaya? Awit na nananawagan, baka sakal na pakikinggan. Pag-ibig na pala isipan, sa kanta na lang. Nag-aabang sa langit, sa mga ulat sumisilid, sa likod ng mga tala, kahit sulyap landar na. Nag-aabang sa langit, sa mga ulat sumisilid, sa likod ng mga tala, kahit sulyap landar na.
Okay na. So, wala na batiin, Ning. Wala na po. Sige, salamat po. So, paalaala ko lang po sa lahat ng mga kanta, bali, siguro sa masunod ay magpa-audition na kami. Para ang asa lang talaga po ay yung talagang praktisado ng kumanta. At makamahaba po ang pila, ay maganda wari ay ga-audition na talaga. Bago pa sa isa lang din sa radyo. Para hindi naman nakakahiya na abil. Dini pa, parang niyayari kita ikon dito pala kita nagpa-audition. Sa lahat po ng mga nagpalista at yung lagi nagpa-follow up, ay sa masunod po ay makanta na po muna kayo kahit sa cellphone at pakinggan po ng aming staff kung pwede po kayong i-air. Pagka naka-air na po, pagka kayo maparinig sa radyo, ay mag-practice uli bago aagagahan po ang dating at nadini naman si DJ Sunshine ay mag-practice po uli at talagang para mas maganda pong pakinggan yung inyong pagkanta. Para hindi naman po kayo mapahiyar na bill pa kayo ng 2 beses at hindi nakuha yung tamang tono. So ngayon po ay parang dalawa po yung ating makanta at yung isang tinawagan po hindi naman nakarating. So dalawa po yung ating singer ngayon. Pero bago po natin siya pakantahin ay talakayin ko po muna yung aming naging 68 regular session noong December 15. Ayan. So December 15, kami po ay bali 8 lahat kami pong nasa Sangguniang Bayan present dahil nagkaroon po ng ABC President election kahapon kung saan ay ang naihalal pong muli ay ang ating pong kasamang konsihal na si Konsyal Felix D. At ang kanya pong Vice President ay si Kapitan Crisostomo dyan po sa barangay dito sa barangay Bangkuangan. Ayan. Crisostomo. Yeah. Si Kapitan Tumo. Yan po yung kanyang Vice President. Ayan. Tapos ay yung atin naman pong SK Federation President ay hindi po nakarating dahil mayroon po yata siyang pagsusulit. Nag-aaral pa po siya ng engineering sa MSc. So, basahin ko po yung for the information of the legislative body. Number 1, copy furnish, kapasyahan bilang 15, Sherry 2023, isang kapasyang pinagtibay ng Sangguniang Barangay Banahaw, Bayan ng Santa Cruz, Lalawigan ng Marinduque, na hilingin sa tanggapan ng Sangguniang Bayan sa pamunuan ng ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Midwin Armanuel, na makuha ang mga benepisyo ng ating pamunuan tulad ng bonus, CNA, incentives, leave credits, PEI para sa taong 2023. Ito po ay noted. Number 2, a letter received dated November 30 from Mr. Clarence P. Pernea, owner operator Santa Cruz Cockpit Arena, requesting to hold cockfighting event Pasti Skill Challenge on January 7, 2024, Sunday. Ito po ay inirepair sa chairman ng Committee on kay Konsyal Mark Firilla, Committee on Games and Amusement. Number 3, a letter received dated December 1 from Mr. Andres Indubid, Municipal Administrator, for the presiding officer and honorable members through Honorable Midwin Armanuel, Vice Mayor, Presiding Officer, and Honorable Crinisa P. Constantino, Chairman, Committee on Rules, Laws and Privileges and Ordinances. Attention to Mrs. Rosario D.G. Recalde, Secretary, Sangguniang Bayan, forwarding the approved Municipal Ordinance Number 267, Series of 2023, entitled An Ordinance Authorizing the Temporary Closure of Portion of Comis Street, Corner Mabini Street to Recalde Street, effective October 23, 2023, and portion of Mabini Street, Corner Quezon Street to Ramos Street, effective November 6, for the Kislap 2023 Christmas Bazaar sponsored by municipality until January 7, 2024 to include Ramos Street, Corner Recalde Street to Reforma Street, effective immediately. Noted.
A letter received dated December 5 from Mr. Andres Indubit, Municipal Administrator, to the Presiding Officer and Honorable Members through Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, to Honorable Emilio R. Alvarez, Chairman, Committee on Health and Sanitation, Honorable Joan Merano Morales, Chairman, Committee on Disaster Risk Reduction Management, attention Mrs. Rosario D. Ricalde, Secretary to the Sangguniang Bayan, requesting for a passage of resolution authorizing the Municipal Mayor, Honorable Marisa Red Martinez, to enter into a Memorandum of Agreement, MOA, and Memorandum of Understanding with the following institutions respectively. Letter A, Philippine Red Cross, represented by Secretary General Gwendolyn T. Pang, for the Membership Accident Assistance Benefit, MAAB, of the Philippine Red Cross. Ito po ay nirefer pa kay Konsihal Emilio Alvarez bilang chairman po ng Health and Sanitation. Letter B, Malindig Institute Foundation, represented by Mrs. Divina Reynoso Priclaro, President and Directress for the use of Malindig Institute Foundation Incorporated as evacuation center during disaster. Ito po ay nirefer naman po kay Honorable Joan Merano Morales bilang chairman po ng disaster. Ayan, this reduction program. Yep. Number 5, a letter received dated December 5 from Mr. Andres Indubid, Municipal Administrator, to the Presiding Officer and Honorable Members through Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, and Honorable Emilio R. Alvarez, Chairman, Committee on Health and Sanitation. Attention to Mrs. Rosario D. Ricalde, Secretary to the Sangguniang Bayan, requesting the August body for the passage of resolution authorizing Municipal Mayor Marisa Red Martinez to enter into a Memorandum of Agreement with Center for Health Development for Mimaropa, represented by Mario S. Baquilod, MD, MPHC Supor, for the new construction of Kinyaman Barangay Health Center Station under Health Facilities Enhancement Program, HEP, for calendar year 2023. Ito po ay nirefer po kay Honorable Emilio R. Alvarez bilang chairman po ng Committee on Health and Sanitation. Number 6, a letter received dated December 7 from Honorable Marisa Red Martinez, Municipal Mayor, to the Honorable Presiding Officer Midwin R. Manuel, and to the Honorable Members of Sangguniang Bayan through SB Secretary submitting the Annual Investment Program for calendar year 2023, Supplemental Number 4, for General Fund 20% LGDF in the amount of 16,477,487 pesos and 14 centavos for consideration and appropriate action. Number 7, a letter received dated December 7 from Honorable Marisa Red Martinez, Municipal Mayor, and Honorable Presiding Officer Midwin R. Manuel, and Honorable Members of Sangguniang Bayan through Space Secretary submitting the Supplemental Budget Number 4 for calendar year 2023 for authorization. Ito po ay nirefer po sa akin, pero ito po ay natapos na po noong araw po ng Lunes, December 11. Number 8, letter received dated December 11, 2023 from Mr. Clarence P. Pernea, Owner Operator, to Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, and Honorable Macario G. Perilla, Chairman, Committee on Games and Amusement, requesting to hold cockfighting event in the month of January 2024 as follows. January 14, Sunday, Pastiskill. January 28, 2024, Pastiskill. Ito po ay nirefer kay Consial Mar Ferilla bilang chairman po ng Games and Amusement. Number 9, a letter received dated December 11 from Mr. Clarence P. Pernea, Owner Operator, to Honorable Midwin R. Manuel, Vice Mayor, Presiding Officer, and Honorable Macario G. Perilla, Chairman, Committee on Games and Amusement, requesting the cockfighting event for month of February 2024 as follows. February 4, 2024, Sunday, 3 Cock Ulutan. February 10, 2024, Saturday, holiday, Chinese New Year, Pastiskill. Letter C, February 18, 2024, Sunday, Pastiskill. Number 10, a letter received dated December 12 from Mr. Andres Indubid, Municipal Administrator, to the Presiding Officer and Honorable Members of the Sangguniang Bayan through
Honorable Midwin Armanuel, Vice Mayor and Presiding Officer, and Honorable Rustico Q. Reynoso, attention, Mrs. Rosario D. Ricalde, Secretary of the Sangguniang Bayan, requesting for authorization of the local chief executive to enter into a memorandum of agreement, MOA, with the University of the East, requested by each President, Director Sosimo M. Batad, for on-the-job training of a UE student. Ito po ay nirepair kay Honorable Rustico Reynoso Jr. bilang chairman po ng Education. Reading and referral to concerned committee, none. Propose a resolution enacting an ordinance of the SB members. Number 1, resolution enacting an ordinance requiring all applicants to secure fishing vessel clearance certificate from Philippine National Police Maritime Group as additional requirement in the registration of fishing vessel, 3 gross tonnage and below, pursuant to Executive Order Number 305 Series of 2004, issued by then President of the Republic of the Philippines by Honorable Armando M. Palma. Ayan. Number 12, committee report by Honorable Juan Mirano Morales, Chairman, Committee of the Whole, dated November 24, 2023, regarding an ordinance adopting the official seal of Sangguniang Bayan of Santa Cruz, Marinduque, prescribing the use and imposing penalty for authorized use thereof. Bali, mayroon po kaming ngayong ginagamit na seal ng Sangguniang Bayan, pero iminungkahi po na kumbaga ay pag-aralan uli po yung seal ng Sangguniang Bayan, at ito po ay sa pamamagitan po ng pagkukusa ng ating kasamahang konsyal, si Honorable Joan Mirano Morales. Bali, modify po siya, so napag-usapan na po ito namin nung nakaraan, at para mangyayari, nandun pa rin po yung mapa ng Santa Cruz, nandun po yung gable, yun po yung simbolo po ng Sangguniang Bayan, ano po. Tapos ay napagkaisan, may mga star po siyang alagay to represent po yung ating siyam na distrito. Ayan. At may sinag po ng araw na alagay, yan po ay 55, representing 55 barangays. Parang ganun po yung tema, ano. So, mayroon din po dong mga nag-represent naman po ng 10 konsihal ng bayan ng Santa Cruz. Ayan, yun po yung logo. Hindi pa lang po napapinalize at medyo naging busy. Kaya yung report po na ginawa po ng aming committee meeting noon regarding po doon sa seal ay pina-adapt na po ng ating Honorable Joan Morales sa ating Sangguniang Bayan. At ito po inaaprobahan na ang adoption po ng committee meeting o committee report. Ayan. Number 2, by Honorable Rebo Joshua Red, Chairman, Committee on Good Government, Ethics and Accountability, dated December 11, regarding the discussion and review of the request for the passage of resolution authorizing Municipal Mayor Honorable Marisa Red Martinez to enter an agreement with the Philippine Statistics Authority, PSA, headed by Undersecretary Claire Dennis Ismapa, PhD, and duly represented by Regional Director Lenny R. Rio Florido, to conduct proposed project entitled PIL6, Birth Registration Assistance Project for the Municipality of Santa Cruz, Marinduque. Bali, ito po ay, ang project na ito naman po ay proyekto para po yung mga late registrant, ano po, yung mga hindi po na-registro kaagad ay ma-assist po ng maayos. Ano po, kaya mayroon pong ginawang ganitong resolution para po makapunta po dito yung mga taga dito PILSIS para po matulungan o ma-assist yung mga unregistered po na mga bata. Number 3, by Honorable Isagani Arevilla, Chairman, Committee on Budget, Finance and Appropriations, dated November 14 to 16, regarding the following agenda, to wit: a resolution adopting and approving annual investment program, annual investment program for annual budget of the Municipality of Santa Cruz for calendar year 2024, involving the total amount of 7,754,652,830.2 centavos
So ito po ay pinag-usapan po namin, ito po yung aming ni-review na po. Ito pong EIP, hindi po ito yung actual budget para po sa information lang po ng ating mga kababayan. Ano po? Ito po ay kung ano po yung EIP, nakalagay po diyan yung mga plano po ng bayan. Halimbawa po, gusto nating magpatayo ng convention center. So inalagay na rin po 'yon dun sa annual investment program kung magkano po yung amount, ano po. Para po pagka tayo nakakita halimbawa ng may nagbigay sa atin ng pondo galing sa national government, adi madali pong maipatupad gawa ng at una pong nating nanyanay ko na yung bagay kasama sa inyong annual investment program. So pagkasama po 'yon, madali-dali pong hanapan niya ng pondo at madali-dali tang bigyan po ng pondo para po sa proyektong 'yon. Ano po? Halimbawa naman po ay sa mga barangay naman, halimbawa ay meron silang planong farm to market road. Nasama na rin po sa annual investment program. Para kung sakaling makakita po kita halimbawa ng pondo, halimbawa may requirement o may abigay sa ating pondo yung Department of Agriculture, yung Department of Agrarian Reform, halimbawa ay may mga ganun ano po, ay inatingnan din po agad yon kasama bagay sa annual investment program ninyo. Di pagka hindi po, supplemental pa yon. Pero kung kasama na po, mas mabilis-bilis po yung proseso. Ayan, yun po yun. Kaya po yun ay umabot po na 7,254,652,830 in 2 centavos. Sa meeting po namin, ito po yung inirekomenda na ipa-adapt na po ang resolusyon sa masunod na sesyon which is December 15. Ayan. Letter B. An ordinance authorizing the annual budget of the Municipality of Santa Cruz, Marinduque in the total amount of 290,900,941 and 12 centavos. Ayan. Ang propose po ay 291,400,941 and 12 centavos. Pero binawasan po namin muna ng 500,000 para po may reserve yung isa pong project po sa agriculture, ano po, 1 million po yon. So sabi ko baka pwedeng 500,000 lang muna at madali naman yung supplemental kung kailangan talaga yung budget. Ayan. Kaya po nung nabawasan naging 290,900,941 and 12 centavos. Hindi po nawala yung parang binawas lang muna namin doon. Ito po yung actual proposed budget ng munisipyo ng Santa Cruz, 290,900,741 and 12 centavos. So bali kasama po dito yung pondo pong yan ay nanggaling po sa National Tax Allotment, sa BIR at saka po sa Bureau of Customs at yung pong mga local incomes po natin dito po sa ating bayan po ng Santa Cruz. Ayan. Ito po ay iminungkahi na i-adapt na rin po itong ating committee report na ito. And then, inungkahi na rin po na ito po isama na po sa sesyon ngayong December 15, kahapon nga po. At ito pong report na ito, committee report ay inadapt na po ng ating Sangguniang Bayan kahapon din po, December 15. Ayan. Number 4, by Honorable Isagani R. Revilla, Chairman Committee on Budget, Finance and Appropriations, dated December 7, regarding the request to concur the use of appropriate fund for tourism, infrastructure development under the account of other infrastructure assets with balance of 3,855,029 pesos and 20 centavos for the improvement of Dap-Dap Beach amounting to 2 million pesos and for improvement of Busay Falls amounting to 1,855,029 pesos and 20 centavos. Bali yung ito pong pondong ito ay nagaling din po do sa infrastructure budget po sa infrastructure development project. Ano po? Kaya lang hindi po nagamit. So ang ginawa po ay dinevert po yung pundot. Gamitin lang po na para i-develop po yung Dap-Dap Beach. Kaya nag-allocate po kami ng 2 million. At dito po sa Busay Falls, ano po, ay para maganda po yung pasyalan natin dito sa bayan. Ayusin po yung Busay Falls, alinisin, repair, rehabilitate, dagdagan po ng mga infra, parang may mga karakter pong alagay dyan para po maganda ang pasyalan natin dito sa Busay Falls. At ito naman po ay may ordinance na din, nagatakda po na mangolekta po ng mga entrance fee. Ay parang nakalagay po sa ordinance ay 5 pesos pagkabata, 10 pesos po pag matanda. Sabi ko medyo matagal-tagal na po yung ordinansa, kaya sabi ko dapat siguro i-review na natin yan
At pag na-review, di baka pwedeng dagdagan po yung interest kung tapos na po yung proyekto. Ayan. Number 5, by Honorable Isagani Arevilla, Chairman Committee on Public Works, Housing and Land Utilization, dated November 28 and 29, regarding the discussion and review of the PROS Comprehensive Land Use Plan for calendar year 2023 to 2033 of the Municipality of Santa Cruz. Bali, ito naman po ay expire na po kasi yung ating inatawag na Comprehensive Land and Water Use Plan. Yun po ay every 10 years po ay ina-review po. So na-expire na po siya ngayong end of 2023, December, ma-expire na po. Kaya ito po ay amin na pong tinalakay, pinag-usapan, yung tungkol po sa comprehensive plan ng lupa at mga tubig dito sa bayan ng Santa Cruz. Ito po ay ginawa po ng mga taga University of the Philippines sa dito po sa Los Baños, Laguna. Yan. Kung saan ay nireview po namin at para po magawan po ng bagong zoning ordinance ang ating pong bayan ng Santa Cruz. May mga pagbabago na mangyayari diyan. Una po, yung pong may nakadeclare po dito na pinag-aralan nila na may housing na located po sa Barangay Lapu-Lapu para po dun sa mga tao o mga naninirahan, transfer po galing sa mabababang lugar. Yung mga lugar po mga nadadaanan ng baha, mga ganyan po ay o landslide ay balak po lipat po doon. Kasama po yun sa plano. Pero since meron na po kitang nakuhang murang pabahay galing po sa Department of Human Settlement and Urban Development, ay isinama na rin po namin ang barangay Buyabod. Particularly po yan sa lugar po ng sitio sa may Agatayan po sa Buyabod po mismo ay isinama na rin po namin para po sa programa po ng gobyerno para sa murang pabahay. Ayan. So continuous po yung development. So yung isa rin po sa tinakil ay yung pagtatayo po na halimbawa ng mga establishment kagaya po ng gasoline station. Yan po itinalakay din namin at may mga bago pong guidelines na apatupad. Base na po ito sa tinakda po ng ating building code at saka ng fire fire department ay kinonsider po yun ng mga taga-UP Los Baños. Yan. So may mga lugar po na nakadeclare na agricultural area, may mga residential, ganyan po. Tapos ay yung ilog din po ay may mga ganyan din. Kasama po yan sa comprehensive land use, ang ating mangrove, ayan. So lahat po ay sinama at minungkahi na po ng ating kapulungan na dahil ito po ay committee of the whole po, ito diniscuss ay minungkahi na po ito na isama po na gawa na ng ordinansa, zoning ordinance, at isama po sana ng December 15. Kaya lamang po mayroon po kaming mga ina-revise, hindi po umabot, kaya napagkaisama po namin ito po ay isama na po sa sesyon ngayong marating na December 20. At dapat po tapos na yung session namin isang kahapon po, kaya lang ay marami pa pong atalakayin. Kaya sinuggest ko na magkaroon lang po ng another session sa madating po na December 20. At since wala po ang ating Vice Mayor, dahil ma-attend po siya ng event po ng Vice Mayors League of the Philippines, simula po ngayong araw na ito, ako po ang OIC Vice Mayor hanggang araw po ng Lunes. And then Martes, ako na po yung official na maupo bilang acting Vice Mayor habang wala po si Vice Mayor dito sa ating bayan. Ayan, yan po yung aming pong committee report. So ngayon po ay pakanta po muna ng dalawa po yan. Pakantay na po natin yung pangalawang mga awit. Pero ga-commercial po muna kita. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba, sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay.
Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, pagiging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCAT V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pang negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Solid Regasco kahit saan, sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gas ko. Makanta, si Jade. Tama ba? Si Joel Posas Jr. ano? Kala ko at ikaw ay taga Barangay Pag-asa. Di na sa Tagliran. Opo. At ikaw love me with all of your heart by Engelbert Humperdinck. Tama no? Ayan. So, ano yung nagkakabalan mo ngayon, Joel? Wala po. Nag-ano pa po ako. Mag-apply po sa pag-OJT ko. Anong tinapos mo? Marine po. Marine Transportation. Marine Transportation. Saan ka mag-OJT ko sakali? Sa ngayon po ay nag-try po muna ako sa international. Pag wala po talaga ay inter-island na lang po muna. Marine Transportation? Nautical? Opo. Okay. Ilang taon na nautical ngayon? 4 na taon pa rin? Opo. 3 years academic po. 1 year OBT. So, pakatapos po ng OJT, ma-exam ka ng pagiging third officer. Opo. Ayun, tama. So, tapos second officer, chief officer, then master mariner. Yes po. Bahaba pa, no? Siguro yung mga, ilang taon ka na ngayon? 22 po. Okay, kaya tuloy-tuloy siguro yung mga 45 ay kapitan ka na. Salamat po. Sana po. Master mariner. So, may abatiin ka? Binabati ko po pala yung pamilya ko na sumusuporta sa akin. Sa pagkanta ko ngayon, sa kaibigan ko, mga klase, kay Sir Edward Gonzales, kay Erwin Gonzales, at sa Margarita Iterifol sa Barangay Bagong Silang. Okay. Suki ka doon? Minsan po nabili po ako. Nabili ka rin doon. Okay. So, yung naabatiin mo? Opo. Ay makanta ka na? Opo. So, makanta po. Welcome po natin si Joel Posas Jr. Siya po ay makantang Love Me with All of Your Heart by Engelbert Humperdinck. Humperdinck. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love
always as you love me from the start, with every beat of your heart. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Ayos. So, may batiin ka pa. Nabati ko rin po pala yung mga tropa ko, yung Solomons at mga kasamahan kong mga klase kong marinos na nag-a-apply ngayon. Sana'y matanggap na tayo. Ayos. Yun lamang po. Dasal-dasal lang. Opo. Tsaka tiyaga. Hindi ka takot sa malalaking alon. Akayanin po. Kayanin talagang gaon yun, ano? Sa Oo. umpisa po ay Sa umpisa, tsaga-tsaga lang. Opo. Ayun, sige. Marami naman ang nayaman seaman. Kaya lang ay dapat ay yung ang mapapangasawa mo dapat ay maalam mag-impok. Gawa ng ang seaman ay pag nasa dagat, maraming pera. Pagbaba, maraming pera. Pero pag tagal lang bago sumakay, wala na naman pera. Opo. Ganun po yung ano. Kaya yung mga karamihang kaibigan ko po, although sila mga graduate ng Philippine Merchant Marine Academy na ay karamihan ng mga kapitana, mga kabatso sana yun. Mga nagawa nila, mga naganegosyo sila habang sila nasakay sa barko at ang asawa nila nangangasiwa. Para pagbabanganin naman nila, halimbawa mga isang taong hindi nakasakay, meron kayong kabuhayan, tuloy-tuloy lang. Saka pag retire, siyempre hindi naman natin malakas ang katawan. Di pag retire mo, maganda na yung magiging buhay. No? Ganun yung mga seaman. Yan ay based sa mga kaibigan ko, nakikita ko na ngayon ay mga kapitana ng barko. Ayan. Opo. Sige, maraming salamat. Sige, maraming salamat din po, Konsehal. Okay po. Sige. Thank you po. Batiin ko po muna yung aking mag-iina na nakikinig po ngayon. Sa pangunguna po ng aking misis na si Marlene, aking mga anak si Jasper, si GC, si Marla at si Jimmy. Nagkabaliktad. Ano? Ang aking mga kapatid, si Melissa na mag-birthday sa December 19. Kanyang asawang si Eddie Palermo at ang mga anak si Adrian at si Eliza. Si Efren, aking kapatid, at si Mary Jane, ang mga anak si Joshua, si Jason, si Jeff at ang kanilang apong si Krishna. At ang kapatid ko si Margarine at ang kanyang asawang si Ramilo Romasanta at kanyang mga anak si Mara at si Moises. Ganon din ang aming pinsan si Gerald, kanyang asawang si Bergie, kanyang mga anak si Jay Amor at si Jabriel. So magandang umaga at maligayang pakikinig. At syempre, ang aming nanay, si Nanay Aida Regio Revilla na nakikinig ngayon sa ating programa. Ayan. So, tuloy ko po muna yung pagbasa po ng session, yung business of the day. Number 1, second reading, a resolution adopting and approving annual investment program for annual budget of the Municipality of Santa Cruz, Marinduque for calendar year 2024 involving the total amount of 7,252,432,567.82 centavos. Ito po ay iminungkahi ko, naipasa na rin o i-amin po ang business of the day at isama po ito na sa third and final reading. At kahapon po, ito po yung na-aprobahan po sa third and final reading ang adoption po ng
annual investment program. Number 2, second reading, an ordinance authorizing the annual budget of local government unit of the Santa Cruz, province of Marinduque for fiscal year 2024 in the total amount of 290,900,941.12 centavos. Ito po ay nakapasa na rin po sa second reading at minungkahi po na amend po ang business of the day para isama na po ito sa item number 9 para po sa third and final reading, at kahapon po ito ay naaprobahan na rin po sa third and final reading ng Sangguniang Bayan, at ito po ay upload na po sa office ni Mayor for approval. Number 3, resolution authorizing the Honorable Mayor Marisa Red Martinez to enter into to sign a memorandum of agreement MOA with Philippine Statistics Authority headed by Undersecretary Claire Dennis Mapa, PhD, and duly represented by Regional Director Lenny Arroyo Florido for the conduct of birth registration assistance project for the Municipality of Santa Cruz by Honorable Rebo Joshua R. Red. Ito po ay naaprubahan na rin po kahapon yung resolution to authorize po yung ating mayor na mag-sign po ng MOA. Number 4, resolution concurring the use of appropriate fund for tourism structure development under the account of infrastructure assets with balance of 3,855,029 pesos and 20 centavos. For Dapdap Beach, 2 million, and for Busay Falls is 1,855,029 pesos and 20 centavos. Ito pong resolution na ito ay naaprubahan na rin po kahapon ng ating Sangguniang Bayan at upload na po ito sa Office of the Mayor for approval. Number 5, resolution expressing congratulations to Mr. Marvin Alvaro Rihes of Barangay Lipa for being top 9 in the November 2023 Agriculturist Licensure Examination by Honorable Emilio R. Alvarez. Ito po ay resolution para po i-congratulate siya dahil siyempre nagbigay rin po ng karangalan. Ito po ay tubo rin po ng bayan ng Santa Cruz. Yan. Second reading, an ordinance establishing business one-stop boss of Santa Cruz, Marinduque from January to March each year and or other related purposes by Honorable Crenisa P. Constantino. Ito po naman yung one-stop na business registration na inakandak. So nandiyan na po lahat yung mga offices kung saan ay hindi na po kayo kung saan matakbo. Isang one-stop lang siya. Ito po ay ipinasa na po yung ordinance for second reading at minungkahi po ni Honorable Crenisa Constantino na isama na rin po, i-amend po yung business of the day at isama po ito bilang item number 11. At ito po ay naaprubahan na rin po sa third and final reading kahapon at submit po sa Office of Mayor for approval. Number 7, first reading, an ordinance requiring all applicants to secure fishing vessel clearance certificate from Philippine National Police Maritime Group as additional requirement and registration of fishing vessel 3 tonnage and below pursuant the Executive Order Number 305 Series of 2004 issued by President of the Republic of the Philippines by Honorable Armando Palma. So ito po ay ini-refer kay Honorable Palma bilang chairman po ng Agriculture. Ayan. So yun po yung aming ginanap na session kahapon at after po noon ay kami po ay naimbita para po sa Christmas party po ng mga barangay captain ng 55 barangay ng Santa Cruz na ginanap po dyan sa DV Hotel. Ito po ay bilang pasasalamat na rin ng bagong halal na presidente ng Liga. Si dati pong presidente pero na-re-elect po uli siya bilang presidente po ng Liga ng mga barangay na wala pong iba kundi si Konsihal Felix D. Siya po ang ating ABC President at konsihal na ex officio dito po sa ating Sangguniang Bayan. Ayan. So kita po ay 11:20 na at kakomersyal po muna kita. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque.
Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba. Sa 6 na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pang negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Solid Regasco kahit saan. Sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gas ko. Kababayan manigurado. Regasco, oh oh. Regasco, oh oh. Love ko, Regasco! Regasco, oh oh. Nakakaya at natuto na. Nakakaisa kaya di na matutumba. Hanggang kalagpas ang Pinas, kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya. Buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinas lakas sa Healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. One family. Mga kabarkada, pagiging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCAT V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com po namin sa Sangguniang Bayan. So bukas po pala, araw po ng linggo, December 17, ay tuloy na po yung aking golf tournament na in-sponsor para po sa mga kadi ng San Antonio. Yan po ay aganapin simula po bukas 7 o'clock po ng umaga. Para po ito sa mga kadi, parang ito po ay mga 150 participants ang masali po sa palaro, kung saan ay talagang pinaghandaan po nila yung aming palaro. Bagamat may kaunting naging aberya, nagkaroon ng kaunting delay sa confirmation dahil may mga kailangan magpaalam pa po kami sa mga sa ibang nangangasiwa po ng golf club, ng golf course. Kaya pansamantala ay parang kala ko hindi na matutuloy, pero kami po ay pinayagan na rin po ng nangangasiwa po ng golf course sa pamamagitan po ng Marinduque Golfers Club sa pangunguna po ni Attorney Ayi de la Peña. Ayun, maraming salamat po sa inyong pagpayag na gamitin namin ang golf course, San Antonio Golf Course, para po sa aming palaro, para po sa mga kadi ng Barangay San Antonio. Natutuwa po sila, at ito po ay pamaskong handog po ito ng inyong lingkod na si Consial Isagani Regio Revilla para po sa mga kadi na gustong sumali sa Patimpalak. Ayan. So abating po pala si Jimmy Principe, ang aking batchmate sa St. Joseph Academy. Sabi niya nasa bahay lang sa takikinig ng radyo. Binabati raw niya ang mga member ng Ladies Club yan sa Batangas, Bitik, kay Pri Nards and Orlan Rodinas. Magandang umaga sa mga taga-barangay sa taga-Batangas, sa barangay Lapu-Lapu. Ayan.
Nabati ko na rin po si Kuya Victorio at si Ate Lucila Rodriguez ng Barangay Hupi. Nakikinig po siya ngayon. Si Mr. Noe Inyes ng Sitio Balingbing, Barangay na po, ay nakikinig din po. Meron din po din yung pabati si May Bituin, Ira Joyce Macaraig. At nabati ko rin si Rosalina Dilsena. Yan, lagi po siyang nagamit. Tsaka si Mari Pianaway Paes ng Barangay Balugo. At nung isang linggo nakalimutan kong batiin si Kaayong Rico Hermoso at saka si Ka Santa Revilla ng Barangay Napo. So magandang umaga po. Nabati ko rin po yung mga magkakapitbahay dyan sa Sitio Central. Ang alam, parang Christmas party po yata ninyo mamaya. Ako'y inimbita. So may Christmas party na po sila mamayang hapon, yung magkakapitbahay. Para mga 30 household po yata itong mag-Christmas party na ito. Mga kapitbahay po, diyan po daw aganapin sa bahay ni Emmy Ordano sa Sitio Central. Doon po sa paggaling ka po din sa Malabon, ay may imbornal doon sa may Central. Paglagpas ng imbornal, pag-angat, ay doon po yung kwan. Doon po yung bahay ni Emmy Ordano. Ayan. So, nabati ko na rin po ang aking pong anak, si Jasper, ay mauwiluwas po ng Manila, ng Marinduque mamaya para dalhin po yung aking mga inapadeliver. At inabati ko na rin po ang mga kapitan ng District 8 sa pangunguna po ng kanilang presidente na si Kapitan Wilson Palacio ng Barangay Kalangkang. Ang kanilang mga kasamahan, si Kapitan Ayan Abiliana ng Barangay Hupi, si Kapitang Ramil Rolyoke ng Barangay Baliis, kasi Kapitang Jaime Rivlesa ng Barangay Kasili, si Kapitang Rene Peregrin ng Barangay Balugo, si Kapitana Emma Rihano Buena ng Barangay Lusok. Yan. At si Kapitang Ramil Rolyoke, nabati ko, dalawa pa lang account na rin. So lahat po ng mga taga District 8 na mga simula sa Barangay Captain, mga Barangay Kagawad, Sangguniang Kabataan, mga non-elected officials katulad po ng BHW, CDW, mga BNS, mga Barangay Tanod, mga Lupon, ay inabati ko po kayo ng magandang umaga at mapagpalang araw po ng Sabado. Yan. At ayun, so inabati ko na rin po ang aming kapitan dyan sa barangay na po, Kapitana Emmy Piña Florida, at ang buong sangguniang barangay ng barangay na po. At ganun din ang sangguniang kabataan ng barangay na po, na alam ko po ay palagi nakikinig sa ating programang Agimat na Santa Cruz. At inabati ko na rin po si Kuya Ador Piña Florida. Yan, sir, minsan ay nakasakay sa duyan, ay napakinggan niya ako sa radyo. At kaya hindi ko rin siya inabati. Kaya inabati ko po ikaw, Kuya Ador, na magandang umaga. Nabati ko na rin po si Ka Tirio at saka si Ka Anisita na dyan po sa Sitio Mataas sa Bayan ng barangay na po. Palagi raw po sila nakikinig sa aking programa. So magandang umaga po sa mga taga Sitio Mataas sa Bayan din, sa lahat po ng nadyaan. Ano po? Ayan. So yung hindi po nakakalam, yung Sitio Mataas sa Bayan sa barangay na po, dyan po nadoon yung sementeryo. Yun po ay Sitio Mataas sa Bayan. Kami bi-aanim na sitio. Yung lugar po namin, din sa bandang Bukana, paglagpas po ng Tawiran, yan po ay Sitio Malabon. Mas kilala po ang Malabon kaysa sa Napo. Ano po? Yan po yung sitio laang ng barangay na po. At pagtawid mo po rin sa may paakyat doon sa may madalas magkaroon ng aksidente dyan ay yun po ay Sitio Oriental na. Pag akyat hanggang doon po sa may boundary na po ng Taytay, yun po ay Sitio Oriental. Pero pagpasok mo po doon sa loob naman, pag nakita mo po yung Makapuyat Elementary School, simula doon, yun po naman ay Sitio Central. Ano po? So pag dumiretso ka pa, yun nasabi kong sa may Imbornal, sa may Kwan, paglagpas mo po pag akyat doon, yun po ay Sitio Balingbing na. Ayan. At pag tumawid ko po ng ilog, ayan, yung kabilang party po doon, yung malapit na po sa Barangay Hulo, inatawag lang Pansoy, dito sa may lugar po dito sa may Pantayin, kadugtong na po yung Biglang Awa, yun po ay Sitio, tawag dito ay, kalimutan ko to yung pangalan ng sitio na yan.
Si Chulilay. Kala ko'y kumbahan. Si Chulilay pala. Yeah, yan po yung si Chulilay. At mayroon dining pabati. Pabati ra po si Ate Linda Ritardo ay nagbe-birthday po ngayon mula po sa Prayer Warrior ng St. Joseph the Worker. Ma'am Sita Paradero, salamat po. Pabati, birthday po pala ni Mrs. Linda Ritardo. Ito pa nanay ni Father Ian Ritardo na member ng Prayer Warrior. Ano po? Ayan. So, yun po. So, kita may commercial baga. So, bago kita, wala na commercial, patugtog po muna kita ng awitin at 11:31 palaan po. Ng Ngayon'y nakikita ng mga ngiti, nagniningning bumabalik muli ang saya sa mga labi. Lungkot natin ay nabawi, pagkat lumaban, nagtulungan at sa dilim ay nagwagi. Bawat pagmulat ng mata'y biyaya, Bawat hiling na natupad ay himala, kaya't manalig pa at iyukit sa puso. ang dahilan ng Pasko, ang pagsilang ni Kristo. Ngayong Pasko, magpasalamat, manalangin tayo, magbunyi pagkat nagadala ang ating mga puso. Tayo'y pinagpala, sa iba'y maging biyaya, palutin ang pagmamahal ang Pasko, ang Pasko ng Marinduqueño. Sinusubok ng bagyo, Malaking dalog man ay dumating, ay umaahon din tayo. kahit kailan din nagdais, sumuko, masigasig anumang hamon ng mundo. Bawat pagmulat ng mata ay biyaya, Bawat hiling na natupad ay himala, kaya't manalig pa at iukit sa puso. ang dahilan ng Pasko, ang pagsilang ni Kristo. Ngayong Pasko, magpasalamat, manalangin tayo, magbunyi pagkat nagadala ang ating mga puso. Tayo'y pinagpala, sa iba'y maging biyaya, palutin ang pagmamahal ang Pasko, ang Pasko ng Marinduqueño. Salamat sa biyaya, Ang Pasko ng Marinduqueño, salamat sa ligaya, ang Pasko ng Marinduqueño, salamat sa tanong. ang Pasko ng Marinduqueño. programang Agimat ng Santa Cruz. Batiin ka po muna yung amin pong golf tournament ay inorganize po namin sa pamamagitan po ng cooperation ng bagong elect pong kapitan ng Barangay San Antonio na si Kapitang Roberto Piñaverde at ng presidente po ng mga kadi na si Mr. Catalino Pardilla. Ayan. Sila po yung mga kausap ko dyan. Ito po ay parang katuwaan lamang na tournament para pamaskong handog ko po sa mga kadi na nag-a-assist po sa ating mga golfers na napunta po diyan sa Barangay San Antonio. Ayan. So, sabi ni excited na po yung mga manlalaro nung isang linggo pa. No, simula nang in-announce po namin na may palaro po. So, muli po, magandang umaga po kay Kapitang Roberto Piñaverde at kay Mr. Catalino Pardilla, ang presidente po ng mga kadi diyan po sa Barangay San Antonio. At bukas po ay imbitado ko rin po ang District Councilor ng District 6, yung pumalit po sa akin. Dati po akong District Councilor ng District 6
ay ang pumalit po sa akin ay si Konsihal Attorney Rebo Joshua Red. Siya po yung bagong District Councilor ng District 6. Ayan. So ako naman po ay nalipat ay sa District 8. Yun po ay yung amin pong pagiging District Councilor ay napagkaisam po namin na every year of service namin ay magapalit po kami ng distrito para po sa buong termino namin ay makaikot po kami ng at least sa 3 distrito. Ayan, para po naman ay makasama namin mas marami-rami pong distrito. Imagine mo po kung nung ako po ay nasa District 6 ay 7 barangay po yan. Ano po? Nung lumipat po ako sa District 8 ay naging 6 na barangay naman po yung nasasakupan po ng District 8. Ayan. Sana na masunod ako na may District 7. Maganda po sana kung District 7 ako sa masunod. At yan po yung palabunutan. Ano po? So, yun. So, maganda rin po. Gawa ng every quarter halos o twice a year ay nagkakaroon po ng district meeting. Kaya laan po nung ngayon dapat po nung December 7 nga ni ay o December 9 ay meron po kaming Christmas party sa District 8. Kaya lamang ay since marami pong aktibidad na ginagawa ay napagkaisam po ng mga kapitan ng District 8 na i-cancel muna yung Christmas party. Sabi ko pwede naman sa masunod na district meeting na laang natin celebrate din yung Christmas party. Parang baka January o February baka matuloy ano po. So yun po. So kaya yun po, wala po muna kaming district meeting ngayong December sa District 8. Yun. So yun po pala no. So bali abatiin ko po muna yung mga nakasubaybay sa atin sa atin pong FB Live. Si Myra Romasanta, akala ko Myra Romasanta, sabi niya good morning Consi and Merry Christmas po. Galing kay Janmar Rodriguez Calvendra. Sir, pabati po na pabati naman ho birthday ko sa December 25. Ikaw pala ay kasabay ng Pasko ano po. So advance happy birthday sa iyo Janmar Rodriguez Calvendra. Galing kay Evangeline. Parang hirap basahin nun. Evangeline. Good morning po. Merry Christmas. Galing kay Joy Gabili Fernea. Good morning po, Konsi. Merry Christmas po. Babati naman po kina Ama Ben Pernia at Nanay Mercy Pernia na lagi pong nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat po and God bless. So magandang umaga po Kuya Ben at Ate Mercy Pernia ng Barangay Masagisi. Ayan. So nabati ko kayo ng magandang umaga at maligayang pakikinig sa Agimat ng Santa Cruz. Galing kay Lucita Monteroso. Good AM po. Merry Christmas. Pabati po ang aming apo na si Atalia Octavia Solueta na palaging nakikinig sa radyo natin. So magandang umaga po at maligayang pakikinig po sa inyo. Ano po? Galing kay Dea Malapit. Kia Bunyag. Mark, Joseph Ricafrente, Nelson Nilo, Malitaw, Dian Rose, at Ron Ivan Macandog. Ayan. Galing pa kay Den Malapit. Deya Malapit. Mali pala yun. Galing po kay Tris Ono. So magandang umaga po sa iyo, Tris Ono. Finally kita nagkita rin nung nagkaroon ng public hearing tungkol po sa bagsakan. Ayan. Magandang umaga sa iyo. Ikaw pala ay kung ano yung picture mo din, gaon din pala yung buhok mo. Good morning. Apo. Galing kay Ariel Ricamata. Yung shortcut road mula sa Lipa going Bayan, wala po bang planong ayusin at lakihan? Maganda po yan lalo na durong nakapark dyan sa Lipa. Yung road shortcut mula going to Bayan, wala pang okay. Dapat ay pag-aralan po yan ng barangay. Hindi ko po sure kung yan ay barangay road, municipal road, provincial road, may mga ganun po yan ay. Kung sino po yung nakakasakop, di yun po ang kapagawa nun. Ganun po yun. Galing kay Rebo Joshua Red, kay Konsyal, pa-shoutout po, sabi niya, Natawag kanina si Konsyal, ay ako naka-live sa radyo, Konsyal Rebo.
O galing kay Brian Alyedap Padilla siguro, Padilla. Brian Padilla. Pa-shoutout po, konsihal. Yan, magandang umaga sa iyo. Galing kay Iris Marjorie Mendoza. Good morning po, konsi. Pakibati po sina Papa Bong Mendoza at lahat ng ACM Toda na may Christmas party mamaya sa Bagong Silang. May Christmas party mamaya ang ACM Toda. Sa covered court siguro ito ng Bagong Silang. Galing kay Rafael Pandes Jr. Advance Merry Christmas po sa asawa ko na si Inin at sa mga kapitbahay namin dyan sa Kikos Plaza. Salamat po. Kikos ng Plaza. Kala ko Kikos Plaza. Ayan. So yun lang pag yung magpapabati. Yan lang po muna yung mga nakikinig sa ating FB Live. Ayan. So batiin po muna natin yung mga nag-birthday ngayon. Nabati ko rin po pala si Dato Samir Rico Hermoso. Sabi niya, good morning, Consiel Isagani Revilla. Mabati ang program. Nakikinig ako, Lola Bilin, Ate Elma, JJ, Jen, Kuya Marlon, Lola Seria, Ma'am Violeta Peñaverde, kamag-anak Balogo, Maniwaya, si Chuhupi, nabati Kuya Rods, Kisana, Rico Hermoso, Ate Dolor, and Kuya Romeo. Thank you po. Ayan. So si Dato Samir ng Barangay Hupi, lagi po nakikinig yan sa atin. So abatiin po muna natin yung mga nag-celebrate po ng birthday ngayong araw na ito. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy Ayan. Nabati ko po ng happy birthday si Dennis Rico Hermoso ng Barangay Hupi. Ayan, birthday mo pala ngayon. Aling kay happy birthday kay Laida Dicena Bilarmino. Kay Jericho Forley, si pinsang Jerry pala yung birthday ngayon. Kay Mark Anthony Hernandez, kay Erica May, at kay Ginalyn Forley, birthday rin po. Magkapatid po yan si Jericho at saka si Ginalyn. Birthday rin po ni Rodolfo Barcelona. Si Butch Revilla, nag-birthday po kahapon, December 15. Si Butch at saka si Crispin Area, isa Si Olivia Casco Ganaban, happy birthday sa'yo. Kay AJ Jose Robles, birthday rin po niya kahapon. Kay Willie Resido, si Kagawad Willie Resido, birthday rin po niya kahapon. Kay Nico Cirano Punsalan, December 14. Kay Marklin Paraiso Lopez, December 14. Kay Gina Revilla, December 14. Kay Marky Choi, December 14. Kay Macho Makatangay, December 14. Kay Usea Luis Reynoso, December 14. Kay Maria Gian Revilla, December 14. Kay Rigor Peña Florida, December 13. Kay Isosito Ray, December 13. Kay Paul Frank Peña Rebintilla, December 13. Kay Frida Hamig, December 13. At kay Mayor Army Carion, December 13. Kay Luz Amelia, December 13. Advance happy birthday naman po kay Renato Robles, kay ex-kagawad Marang Crisostomo ng Barangay Labu, kay Sian Andre Rodenas, kay Danny Pindak, kay Resta Libon, Mary Ann Plaza Labagat, Lilia Marie, kay Lilia, birthday mo pala ngayon, Ma'am Lilia Marie Rodenas, yan. Kay Christine Alvarez, kay Dave Cruz, Alexander Checo, kay Attorney Hamilia, kay Ate Hamilia, birthday pala niya, kay Domingo Real Frasa, kay classmate Ingo, kay Rosemary Principe, ay Arnis Rodenas, birthday po niya bukas. O, sa lahat po ng mga nag-celebrate ng birthday, happy birthday po sa inyo lahat. Happy birthday.
pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Mamang sorbetero, anong ngalan mo? Tinda mong ice cream, gustong gusto ko. Init ng buhay, pinapawi mo. Sama ng loob, nalilimutan ko. Mamang sorbetero, tayo'y sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tagaraw. Masta ng ulap sa himpapawid, korting sorbete sa pisngi ng langit. Mata ng dalagay nananaginip, mayroong sikretong nasa sa isip. Mamang sorbetero, tayo'y sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tagaraw. Mainit na labi, nagbabagang mata. Sunog na pag-ibig, parang awa mo na. Mamang sorbetero, o nasaan ka? Init ng buhay, pawiin mo na. Mamang sorbetero, tayo'y sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tagaraw. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mamang sorbetero, tayo'y sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay batang munti, sa'yo'y naghihintay. Bigyang ligaya ngayong tagaraw. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la
Yan, ating nakanta ang Mamang Sorbetero. Ito po ay kinanta ni Celeste Ligaspi 1979 sa mga hindi nakaka-relate na mga bata. 1979 pa po yung Mamang Sorbetero na idinugtong po sa pagbati ng birthday. Magkadugtong po yung birthday tsaka yung ice cream. Sorbetero, sorbites. Oo. Marami pa rin sorbites dito sa atin Oo. Tapos ay inabati ko pala ng advance happy birthday si Consia Rebo Joshua Red, December 20. Ayan. Sabay po ng namin ng aming family day diyan po sa plaza ng mga empleyado po ng Santa Cruz, Municipality po Santa Cruz. Ay kasabay po yun sa December 20. Tapos December 20 rin ay meron kaming sesyon. Busy po yan December 20. Ayun po. So December 19 naman po ay Christmas party naman po ng Barangay na po. Ayan, ako imbitado din ng taga Barangay na po, hindi lang bilang isang konsyal ng bayan ng Santa Cruz, kundi bilang isang taga Barangay na po. Ayan, kaya ako po ay imbitado talaga roon. Kahit hindi nga naimbitahin dapat ay na doon talaga. So yun po advance happy birthday po sa aking kapatid na si Melissa Lilith Revilla Palermo. Yan, ka-birthday din po siya ng December 19. Maraming may birthday Yan, si Ate Libreng Palmieri apelyido ni Palomares. Palmieri Palomares ay mag-birthday rin ng December 20. Yan, may mga naalala ko yung mga birthday na yan kaya
pagka naga-December ay maraming handaan. Ano po, ingat-ingat po sa pagkain, lalo na mga na high blood, ano po. Merong kilalang lagi na high blood pero lakas kumain ng karne. Ay ingat-ingat po. At mataas din ang ating diabetes. At pag Pasko'y puro matamis ang inapakain. Ano, pag nakaligtas ka sa buko salad, ay mayroon gelatin, may may ice cream, kung ano matamis, may cake. Talagang sawa sa matamis. Ano, hindi nawawala yan sa kunay. Sa pagka Pasko. Ayan, di katulad ng araw ay pagka Pasko ay handa ay puro suman at saka sampililok. Ayan, matamis pa rin. Oo. Maiba naman, ay sinukmami man laang. Oo. Masarap din yung kunayong sinaing na malagkit, ano, yung medyo may tutong at alagyan ng tawag tayo na may sapal sa ilalim, may medyo nasusunog. Masarap-sarap yun ay. Yung sinaing na malagkit. Nakakamiss din yung ganyan no. Ngayon parang bihira na nagawa niyan. Minsan ay bumunga yung bayabas doon sa may harapan ng bahay namin. Ako may alagang bayabas po doon. Nung nabili ko po yung property, tabing kalsada po yun wala pang bako dati sa harapan. Kada ako yung mauwi din sa Malabon, nakikita ko yung mga bata, parang nag-report muna sa puno ng bayabas. Yung pala nakuha muna ng bayabas, ng mamayabas, pagdadaan. Sabi ko pag binaabakuran ko kwan, para ako yung matirhan mo na ng bayabas. Yung nabakuran po, dami talagang bunga. Nung araw po naalala ko pagka kami nagatalok. Hindi alam ng mga bata nagatalok, nagatanim ng palay. Minsan ang paulam ay inagat-ang po yung bayabas. Nakatikin na ba kayo ng ginatang bayabas? Yung hinog pong bayabas ay natanggalan po ng balat yun. Tapos ay inalaga. Tapos ay adurugin. Pagka malambot na po. Yung hinog po yan. Pagkadurog na, lagyan po ng gata, lagyan ng kaunting asin, pero yung balat-alat, saka may asukal. Ayun. Talagang, kapos gaprito ka po ng kunay. Gaprito ka po ng iliw na binislad. Ulam naman din naman yun. Inabiro ka po nga ni Ngayon po parang akaunti na natubong bayabas. Ano? Gawa ng araw po wala pa man ni CR. Di pagka yung tabi-tabi po sa nakain ng tanghalian. Pag kumain po ng bayabas ay nadumi, natubo man din. Ngayon nagsimula po nagkaroon ng CR parang bihira na yung bayabas. Wala na kitang mapamayabasan. 11:53 na po ng umaga, nakain na po siguro yung ating mga kababayan, mga Santa Cruzin, So yung mga nakikinig po pala, sa yung mga member ng ACM Toda, inabati ko kayo ng Merry Christmas. Christmas party nyo pala mamaya dyan sa Bagong Silang. At tingnan ko kung kayo makakadaan mamaya sa inyong Christmas party. At mag-aabot mo na ng kahit kaunting pangparapol. At inabati ko rin po ang mga nakikinig dyan sa palengke. Yan, dami po nakikinig dyan sa atin sa palengke tuwing Sabado. Naabangan daw po nila yung kalimbangan na kanta. Inaabangan po yung nakalimbangan, hindi yung kwan, yung magandang kumanta. Kailangan po siguro gapa-audition na kami, parang para maganda-ganda naman yung kanta. Kung maging suntunado man, dahil nervyos, hindi dahil talagang suntunado. May rin po yung gaon. Mas masaya po yun meron nga lang yung galing mag-practice. Pagdating naman sa actual ay sira naman. Ayan, so yun po. So, rin po pala, napakarami palang inasipon din yan, nasipon, inaubo. Kasama na po ako doon. Nasipon, naibo, dahil po sa paiba-iba pong klima. Minsan ay malamig, minsan mainit. Napasok po sa aircon, nalabas sa walang aircon. Gaon po ang nangyayari. Puro ubo at sipon. Ayan, medyo ingat-ingat. Saka po minsan ay perming naambon. Kakitipag-alagala, lalo pag medyo manipis na ang buhok, katulad ko, ay madali na sipunin at kwan. Madaling mahamugan. Gadalang malaan po ng sombrero at saka payong hindi natin masabi ang panahon ngayon palagi po kitang ganyan na kwan, makulimlim, maulan yan. Minsan ay nasikat naman ng araw ang naging resulta sipunin. Ayan, yung mga kwan, mga tao, yan. Kaya di sa plaza inaobserbahan ko po gabi-gabi napakaraming naparehang tao, mga taga-barangay na nadayo po para maglaro yung mga bata, manood po ng mga event, para kumain.
Oo. Nakumpara ko po yung ating bayan doon sa Buwak, minsan ako inagabi sa Buwak ay dito sa Santa Cruz, medyo inagabi ng kaunti ang pagtulog ng tao, Sa Buwak ay medyo, pagdating po ng alas 8 ng gabi ay wala ka na makainan masyado po doon at sarado na, madilim na. Yun po yung pagkakaiba na napansin ko. At dito sa atin ay marami pong kainan sa gabi na pwedeng kainan. Doon sa may engineering po, may mga turo-turo dyan tuwing gabi, ay parang nag-asa rin mga alas 12 na ng gabi, Ay laging pagdadaan ko doon ay, pag ako naabot ng ganong oras, ay lagi pong daming nakain doon sa lugar. Talagang inahanap po ng mga tao ay kainan na kung maaari nga ni 24 hours ay. Meron pa nga ako nadadaanan dito sa barangay Bagong Pag-asa, na parang tindahan na laging bukas. Magdamag yata yun. Daming tao na nakatambay doon. Hindi ko alam kung nakain, nainom or what. Parang dami nakatambay doon. Parang yun po yung kulang sa atin, yung mga 24 hours na tindahan dito sa atin. Sa Buwak ay malaking pagkakaiba. Maaga po tumulog tao doon. Dito sa atin ay medyo inagabi po ng pagtulog. Kaya tingin ko ay mapatok dito ang kamukha ng mga convenience store, mukha ng 7-Eleven, yan. Ang kalaban-laan talaga ng convenience store ay kuryente. Ang 7-Eleven, kamukha po nila ay marami po silang freezer, marami po silang cooler na nakalagay, nakapalibot po sa restaurant, mga palamigan po ng soft drinks, ng juice. So, yun po yung kanilang mga paninda, malamig. Tapos ay mayroon silang ice cream machine, soft serve, and then mayroon silang kape, mayroon na rin po silang mga pagkain na na inatinda ron, mga merienda, tanghalian, hapunan, kompleto na po sila. Kaya lang, pag walang kuryente, siyempre, paano mo naman abenta yun, So, yun po man din. So, yun po yung tingin ko mabubuhay na po yung negosyong yan dito sa ating bayan ng Santa Cruz. Kung magkakaroon naman po kita ng shopping mall, baka sakaling kumita rin. Ang atin naman pong mga kababayan galing po sa Maynila ay hinahanap din ay mall, Oo. Minsan ay bihira na naghahanap ng ng nature. Nature. Marami po dito sa atin ay kalikasan. Ayan. So, yun po yung ating dapat pagyamanin. So, ngayon po 11:50 ng umaga at kita gapatugtog na po ng ating awiting pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Nabati ko po pala, nakalimutan ko si Mr. Roberto Regenio. Magandang umaga po sa iyo, ng Barangay Buyabon. I want to say thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. May pahabol pong announcement din na-remind lang po, baka may mga interesado na mag-apply. Nangangailangan po ng production stock ang Raya Fiber Imperia na matatagpuan sa Barangay Balugo para sa 2024 production year. Ang qualification, no qualification required, no experience needed, training will be provided, must be 18 years old and above, female. Hanapin lang si Mrs. J. Len Yao Ramos. Maraming salamat po at more power. Ayun. Sa mga nag-a-apply po ng hanap ng trabaho, tama-tama po ito. Wala pong kailangan eksperyensya, wala pong kailangan tinapos, basta kailangan po 18 years old at willing mag-train. Hanapin lang po si Miss
Jalen Yao Ramos. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you. Nabati ko po si Rafael Pandes na junior, nakikinig po ngayon. Si Martin Roldan na Merry Christmas po, konsyal, sabi niya. Kaya galing ko at an early door. Merry Christmas. Con Aratig. Si Senator Rodil tong lidor na to, no? Kaya Raya Fiber Interior, yun po naghahanap ng ng mga trabahador, mga production operator. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you. Sasali po ng awiting, thank you Lord. Ito po ang inyong konsyal Isagani Regio Revilla. Muli po nagpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking programang Agimat ng Santa Cruz. Muli po, magandang araw po ng Sabado at mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Mabuhay po ang bayan ng Santa Cruz. Lift your voice. Thank you, Lord. For all you've done in our lives, we want to say